Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. So in this video ay tatalakayin nga po natin ang talagang napakainit na topic ngayon na kalat sa buong mundo, no? Hindi sa magandang dahilan, hindi sa magandang rason. Di bali sana kung tayo nagte-trending dahil sa mga magagandang nangyayari, pero hindi, ano? Hindi ito maganda both sa security at saka sa economics ng parehong bansa. Okay, so ito na nga yung tinaguriang trade wars na nagaganap ngayon dito sa USA at dito sa amin sa Canada. And aside from Canada, nag-impose din naman ng tariff si President Donald Trump sa Mexico and sa China. I'm not really sure kung sa ibang bansa ay nag-impose din siya, pero as of now, yung ilang mga bansa na yon ay nag-impose nga siya ng tariff, ano. So, kailangan ba ang tariff? Bakit ba nagkakaroon ng tariff? Sabi nga ng isang economist, pakinggan po natin ito. Sounding this warning. I cannot for the life of me figure out why you would impose and levy a tariff, which is usually levered at an adversary at best, if not an enemy, on our best ally. So yun nga, di ba? Parang nagkakaroon lang, nag-impose ka lang dapat ng tariff kapag ka ikaw ay mayroong, kumbaga ay hindi magandang relasyon sa isang bansa. Like for example, warring kayo, nagkakaroon ng digmaan sa pagitan ninyo. So pwede ka mag-impose ng tariff kasi nga para maipit dahil sila ay may kailangan sa'yo, para maipit sila, ano, at tigilan na nila kung ano man yung ginagawa nilang hindi maganda doon sa iyong bansa. So sabi niya, parang wala siyang nakikitang magandang rason kung bakit nag-i-impose ng tariff si President Donald Trump dito nga sa Canada, since wala namang hindi magandang pakikisama o na nangyayari, ano, between Canada and USA, na alam naman po natin na ever since ay allies yung mga yan, ano. So tingnan nyo itong video na ito na tumulong ang Canada during the time na kailangan ng USA, ano, and talagang nag-sacrifice ang mga ilang Canadian soldiers ng kanilang buhay para tumulong din naman sa USA. Nakakalungkot na itong mga ganitong effort ng Canada ay hindi na nakikita o hindi na nabavalue ng sa ngayon ay namumuno sa USA. So, tingnan natin ngayon kung ano-ano ba yung mga dahilan niya, bakit siya nag-impose ng tariff na ito. Isa pang point na ating i-discuss ngayon is ano na ba yung mga nangyayari dito sa loob ng Canada, kung paano nag-react ang government at ang mga Canadian mismo, kung ano na ba ang ginagawa ng mga Canadians at mga residents dito, ano, dito sa issue na to. And as well, sisilipin natin yung tatlo sa mga malalaking industries ng Canada, like sa agriculture, sa cars, and sa pork, ano, kasi we all know na ang Canada isa sa pinakamalaking distributor ng pork sa buong mundo. So makikita natin kung paano bang nai-impact na to yung mga industries na ito, ano. And at last ay ano ba yung nakikita ng mga economists at iba pang mga professional na magiging outcome na to if ever na ito ay tatagal, ano. So yan po ang mga titingnan natin for this video. Okay, so ano ba yung mga rason kung bakit nag-impose ng tariff si President Donald Trump? Isa sa mga nauna niyang binitawan niya na rason kung bakit nag-impose siya ng tariff, it's because of the illegal immigrants daw na pumapasok from Canada to USA. So hindi daw maayos na nadedepensahan ng Canada yung mga borders. That's why nakakapasok itong mga illegal immigrants na ito sa kanila. And aside from that ay yung drugs, no, na pumapasok sa Canada. So ayan nga, sinasabi niya na dahil daw dala-dala ito ng mga immigrants minsan, or dahil undefended yung mga border is nakakapasok ng malaya yung drugs doon sa kanila. Okay, so aside from that, ito nga yung binigay niyang rason pa, no? Dahil nga daw ang Canada ay Canada's been very abusive of the United States for many years. They don't allow our banks, and you know that Canada does not allow banks to go in. If you think about it, that's pretty amazing. If we have a U.S. bank, they don't allow them to go in. Canada's been very tough on oil, on energy. They don't allow our farm products in, essentially.
They don't allow a lot of things in, and we allow everything to come in. It's been a one-way street. We subsidize Canada by the tune of about $200 billion a year. Ayan, di ba? Parang ni-stress niya talaga na abusive ang Canada sa USA dahil sa yung mga bangko hindi daw hinahayaan ng Canada na magkaroon ng mga American bank dito, hindi pinapapasok. And maraming mga products ang USA na hindi nakakapasok dito sa Canada na agricultural products. Pero sa totoo lang ako, marami naman din ako nakikitang agricultural products ng ng USA dito, like diba sa mga vegetables ganyan, tas fruits, marami naman ako nakikitang ganyan so ayun, pero of course that's according to him, no? And what else, sabi niya 2 billion na subsidy ng USAID ang naibibigay niya sa Canada, maybe because of those things na in-stress out niya, and kaya gusto nga niya itong maging 51st state. So siguro akala natin biro-biro niya lang yun, no, na gusto niyang gawing 51st state ang Canada, pero tingnan niyo mukhang talagang tinutotoo niya yung panggigipit niya sa Canada. So ayan ang mga rason ni President Donald Trump. So tingnan na po natin kung ano yung mga ginagawa ng government ngayon ng Canada para dito sa tariff na ito na inimpose ni Donald Trump. So panoorin po natin to. Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. So kita naman po natin na talagang tinapatan din ni Prime Minister Justin Trudeau yung 25%. Nag-impose din siya ng 25% sa mga American goods naman or sa mga produkto galing sa America dito naman sa Canada. So talagang mag-expect tayo na tataas ang mga presyo ng iba't ibang bilihin, So dito naman sa Canada mismo, marami na din na talagang pinupush nila na unahing bilhin yung mga local na produkto. So panoorin natin to. Some Canadians are already starting to change their shopping habits. I've been shopping local forever, so I would rather support the local economy. My wife and I were thinking of solely buying Canadian. We're actually looking at different companies that would replace. Just got to do it. You just got to pay attention, read the labels, see where things come from. Please stick to the Canadian products. So I think very positive naman itong mga bagay na ito, na talagang alam mo yun, ramdam na rin ng mga tao na nasa war sila. Ganyan na ang mga modern war ngayon, economic war na. So at least ang mga Canadian, makikita mo naman na nagkakaisa sila para iangat yung sariling kanila, kumbaga, or sariling atin. Parang ganun, no? Yun naman ang maganda dito. Hindi naman sila yung katulad sa ng Filipino na yung crab mentality, di ba? Isa yan sa hindi magandang quality natin. Pero sila, kita mo, talagang nagkakaisa yung kanilang damdamin na sige, willing kami na bumili ng mga products na locally made, kahit na sometimes ay mas mahal itong mga product na to compared doon sa mga product ng USA. So ayan lang, isa sa maganda sa Canada. And ito, meron pang isang kung saan kinanta yung national anthem ng USA, So panoorin natin. Some Canadians are already lashing out, booing the American national anthem at a Toronto Raptors game. So, di ba, yun, nakakalungkot, no? Nakakalungkot naman ito na binubuh yung national anthem. Kasi yan of course, ang national anthem ay parang kumaga sacred yan sa isang nasyon. Pero ganun pa man, hindi na rin siguro tanggi, ng mga puso ng Canadians yung, yung disgust nila sa ginagawa ni President Donald Trump. Kaya ganyan na yung nagiging reaction ng mga Canadian, o at least siguro dito napapakita nila freely yung kanilang hindi magandang pagtingin dito sa ginagawa ni President Donald Trump.
Okay, so what else? Yung pagbaba ng mga liquor na galing sa USA. So, simula po bukas dito sa Manitoba ay magkakaroon na ng liquor ban ng mga produkto ng USA. Bottles of Kentucky bourbon and Tennessee whiskey are whisked from BC store shelves days before the U.S. tariffs hit. It's sad. It's a sad state. Our two countries rely on each other. Our economies were interlinked after generations of building together, and it's sad to see that we're here today. Manitoba liquor marts will pull American products by Tuesday. This means that we are going to be taking $80 million out of the U.S. economy. So, ayan nga po, talagang pati dito sa mga liquor, which is, ang laki din naman pala. Billions of dollars din naman pala ang mawawala sa Amerika kapag kumbaga ay karamihan ng mga provinces ay nagkaroon ng liquor ban. So, ayan, hindi biro-biro ding industry pala ito, itong liquor. So, isa pa po dito ay yung Buy Canadian, So, yun nga, talaga ngayon ay nagkakaisa naman ang Canada sa ganyan, So, naglabas pa nga siya ng mga ganito kung saan ng mga list, ng mga produkto na pwedeng bilhin o na dapat na unahing bilhin compared doon sa mga counterparts nito na US products. So, isa ding magandang trait ng mga Canadian yan na talaga nagkakaisa sila sa ganito, So, tingnan po natin itong mga tatlong big industries ng Canada kung paano maapektuhan ng tariff ni Donald Trump itong mga industries na to. So, unahin po natin yung car manufacturing industry. Canada's auto industry is expected to be hit hard and fast by the Trump tariffs because it's so integrated with U.S. plants. Job cuts could start within days. About 125,000 Canadians work directly for the industry, with spin-off jobs employing more than twice that number. The sector's worth $14 billion a year to the GDP, and for decades it's depended on the seamless crossing of parts across the border, often back and forth a few times as a vehicle is assembled. Lisa Shing shows us the fear gripping the sector tonight and the uncertain road ahead for a vital export industry. So, in 2023 nga daw po ay 96% ng manufacture na car ay napunta sa USA. So, napakalaki din talaga niyan, ang mga gawaan po na to ay nasa Ontario, and kung ito daw po ay magkakaroon ng tariff kasi pabalik-balik pala ang mga cars kapag minamanufacture doon sa Michigan ay magkakaroon ng more than 25% na increase ang presyo ng mga cars. So, panoorin natin ito. Windsor is Canada's automotive capital, home to more than 90 makers of cars and auto parts. It has a lot to lose, and the fallout could be fast once U.S. President Donald Trump's 25% tariffs take effect. I'm afraid for both sides, for my workers, for the workers in the United States, but it's devastating. It'll devastate us, and it'll impact quickly. So, pumunta naman po tayo doon sa agriculture sector kung saan 60% ng produktong agrikultural ng Canada ang pumupunta sa US o ang kinokonsumo ng US. So, $40 billion daw po ito. So, napakalaki, Tapos, kaya nga sabi ng mga grain farmers na kailangan magkaroon ng o i-improve yung mga tie-up sa iba pang mga bansa para nang sa ganun ay may pagdadalhan yung mga produkto na ito. So again, aside from that, dun sa pork industry naman, kung saan ang Canada nga daw ang third largest producer ng pork dito sa buong mundo. Canada is the world's 8th largest beef exporter and 3rd largest pork shipper. Given the size of the U.S. market for our pork exports, especially in the short term, there really isn't alternatives. More than 2 million Canadians work in agriculture, 1 in 9 jobs. In Manitoba, the pork industry alone supports 23,000 jobs at places like this Maple Leaf processing plant. So, nabanggit dyan itong province namin na Manitoba kung saan andito ang 23,000 jobs sa pork production, like dito sa High Life, saka syempre sa farming na din, kasama na din
din yan. Napakadami, napakalaking ano niyan, ano. So, kung mababawasan talaga itong mga to, makikita natin na maraming maapektuhan, maraming mga jobs ang mababawasan, ano. And talagang hindi maganda yung magiging effect na to sa economy at doon mismo sa mga nagtatrabaho in these industries. Kaya yun nga, sabi nga nung isang farmer na kailangan ay i-improve yung tie-up ng Canada sa iba't iba pang mga bansa para doon na maadala yung mga produkto like yung sa grains and sa pork. Umuho naman po tayo sa energy sector kung saan 150,000 jobs naman ang nakaasa. So napakaraming tao ang mawawalan kung sakali na magkakaroon ng pagbabawas sa sector na ito. So ito naman ay binigyan ni Donald Trump ng 10% na tariff. In Alberta, 150,000 jobs depend on energy. Emily Fitzpatrick looks at why so many now fear for their future. Reality is sinking in for Alberta's energy sector, scrambling to gauge the impact of a 10% U.S. tariff. Well, it's not as bad as 25%, but clearly no tariff is good. Talagang mapa 25, mapa 10% ay hindi maganda para sa anumang industry na of course kapag mayroon kayong malayang palitan ng mga produkto, so hindi ito magandang implication sa bawat isa. So ano ba ang nakikitaan or nakikita ng mga economists na maaaring mangyari? So let's watch this. Nisha, this is a severe shock to the economy. How is it expected to play out? Well, if this trade war lasts for just a month or two, experts tell me the hit to the economy will be limited. But if it goes on for a year, there's a real risk Canada will sink into recession. Demand for Canadian exports will drop and businesses will hold off on investment, knocking 2% or more off real GDP in 2025. And unemployment, which has already been ticking up for months, could hit 8%. If Donald Trump increases tariffs even further, as he's warned he might, Ian, the downturn will be even deeper. So ultimately po talaga ang mahihirapan dito ay yung mga tao dito sa Canada, and I believe na sa US din magkakaroon din ito ng effect talaga kapag nagdire-diretso itong hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa na ito na for so long ay nagtutulungan. So ayan, of course bababa ang GDP or yung gross domestic product, and kapag of course kapag mababa yan, that means na lesser ang workforce. That means mas konti ang magkakaroon ng trabaho o magkakaroon ng mataas na unemployment rate kasi nga hihina yung pangangailangan dito sa mga industries na ito dahil nga dito sa tariff na ito. So ano ba yung pwedeng gawin? So as sabi nga nung isang kanina, farmer, kailangan i-diversify and i-improve ng Canada kung saan niya dinadala yung kanyang mga produkto. So aside sa US, of course na matagal na niyang ka-trade, ay dapat maghanap na rin ang Canada ng iba't iba pang bansa na pwedeng mapagdalhan ng kanyang mga products, no? Like sa Pilipinas, napakamahal ng pork sa Pilipinas, no? Minsan parang hindi ako makapaniwala na halos 380 per kilo, samantalang dito magkano lang ang pork. Minsan yung 1 kilo makakabili ka na ng like $3. May mga nabibilan nga kami na ganyan $3 lang ang isang kilo. 120 pesos lang yun, no? So yung mga ganyan na, although syempre alam natin maliit na bansa lang ang Pilipinas, pero syempre marami pa rin option naman na pwedeng gawin ang Canada para ma-alleviate ito, no, yung kakulangan doon sa need ng US ay ma-divert doon sa iba. I hope everybody's doing great. Let's keep on being positive, and God bless us always. Bye-bye.